Bumuhos ang malakas na ulan sa hapon na iyon, humahagupit sa mga bubong na yero ng Barangay Santolan na tila ba nagagalit ang kalangitan. Sa isang maliit na bahay sa dulo ng eskinita, si Aling Lorna, isang 46 taong gulang na tindera ng gulay, ay kasasara pa lamang ng kanyang munting pwesto. Tumingala siya sa kulay abong langit habang hinihilot ang nananakit na baywang. Mula pa madaling araw ay gising na siya at kumikilos. Sa loob ng bahay na iyon, abala ang kanyang anak na si Nadia, isang grade 11 senior high school student, sa pagtapos ng kanyang takdang aralin. Kilala si Nadia sa kanilang paaralan bilang isang matalinong mag-aaral, mahinahon at laging nasa top 3 ng klase. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang kapanatagan ni Nadia ay hindi dahil sa pagiging masunurin lamang, kundi dahil pinalaki siya sa matatag na mga prinsipyo ng kanyang yumaong ama, isang dating barangay tanod na pumanaw noong grade 2 pa lamang si Nadia. Mula sa kanyang ama, natutunan ni Nadia ang tapang, katapatan, at paggalang sa kung sino ang nasa tama. Ngunit, hindi laging mabait ang buhay. At ang hapong iyon ang simula ng isang malaking unos na susubok sa lahat ng prinsipyong kanyang natutunan. Unang kabanata, ang maliit na pagkakamali na naging isang kalamidad. Bandang alas 5 ng hapon, umugong ang ingay ng isang motorsiklo sa harap ng kanilang bahay. Dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang mabilis na bumaba. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang sumilip mula sa kanilang mga bintana. "Lorna," sigaw ng isa sa mga pulis. Ang boses nito'y malakas at may halong kayabangan. "Kayo ba ang may-ari ng itim na Supra na yan?" Nagulat si Aling Lorna. "Opo, sir." "Bakit po?" Ang pulis, nakalaunay makikilalang si Police Staff Sergeant Dimalanta, ay lumapit habang tinitingnan ang isang maliit na talaan sa kanyang kamay. "Nakapark ang motor ninyo malapit sa Tanod Outpost ng walang barangay sticker. Ayon sa patakaran, ang mga motor na walang sticker ay pwede naming i-impound." Nalito si Aling Lorna. "Naku, sir, 10 minuto pa lang po akong nakapark dyan. Nagbubuhat lang po ako ng mga paninda ko saglit." Suminghal si Dimalanta, halatang naghahanap ng gulo. "Dami mong dahilan. Mali ka na nga, ang lakas pa ng loob mong mga tuwiran." Dahil sa magaspang na tono nito, nagsimula ng magbulungan ang mga kapitbahay. Si Aling Lorna, na karaniwang may mahabang pasensya, ay sinubukang magpaliwanag ng maayos. "Kung may opisyal na multa po, handa po akong magbayad. Pero wag niyo naman pong i-impound ang motor ko. Yan lang po ang gamit ko sa paghahanap buhay." Lumapit pa si Dimalanta, ilang pulgada na lang ang layo ng mukha niya kay Aling Lorna. "Kung gusto mong mapadali ang usapan," bulong niya na may pahiwati, "pwede namang ayusin dito. Alam mo na, pangkape lang. Nagkakaintindihan ba tayo?" Nagkatinginan ang mga kapitbahay. May bumulong, "Nako, si Dimalanta na naman. Kilala na yan sa ganyang estilo." Huminga ng malalim si Aling Lorna. "Pasensya na po, sir. Gusto ko lang pong sumunod sa tamang proseso. Kung opisyal, babayaran ko. Kung hindi po, pasensya na, wala po akong maibibigay." At ang mga salitang iyon ang nagsilbing mitsa. Mabilis na hinawakan ni Dimalanta ang braso ni Aling Lorna. "Ang yabang mo ah. Tindera ka lang ng gulay." "Sir, wag po kayong manakit," sigaw ng isang kapitbahay, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na tulak mula kay Dimalanta ang nagpatumba kay Aling Lorna sa basang semento na maihalong tubig ulan. Tumama ang kanyang ulo sa gilid ng kanilang kahoy na pinto. Si Nadia, na narinig ang kaguluhan, ay agad na tumakbo palabas. Ikalawang kabanata, ang sigaw na bumasag sa katahimikan ng barangay. "Inay!" Niyakap ni Nadia ang katawan ng kanyang ina na nakahandusay. May manipis na agos ng dugo mula sa sentido ni Aling Lorna. Nataranta siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Sir, bakit niyo po tinulak ang nanay ko? Wala naman po siyang ginagawang masama." Tinuro pa ni Dimalanta si Nadia. "Bata, huwag kang makialam dito. Pasaway ang nanay mo." Tumayo si Nadia sa harap ng pulis. Kahit maliit ang kanyang pangangatawan, matalim ang titig ng kanyang mga mata. "Kayo po ang sumisigaw, nang hihingi ng perang hindi opisyal at nananakit ng sibilyan. Ire-report ko po kayo." Plak!
Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Nadia. Ang tunog nito ay umalingaw na parang kidlat na tumama sa isang puno. "Manahimik ka," sigaw ni Dimalanta, humihingal sa galit. "Estudyante ka lang, tuturuan mo pa ang pulis?" Nagsimula nang magsigawan ang mga kapitbahay. May ilan na akmang lalapit, ngunit hinarangan sila ng kasama ni Dimalanta, isang batang pulis na halatang hindi mapakali. "Tama na yan, sir. Huwag na nating palakihin." Ngunit si Dimalanta ay nasunog na ng sariling ego. Kailangang turuan ng leksyon ang mag-inang to. Hinawakan niya ang kwelyo ng uniforme ni Nadia, at sa sandaling iyon, lumabas ang ibang pagkatao ng dalaga. Ang kapanatagan at tapang na minana niya sa kanyang ama ay nabuhay sa gitna ng panganib. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya nanginig. Tinitigan niya ang pulis ng diretso sa mata. "Sa babae lang po kayo magaling. Darating ang araw, kayo naman po ang magmamakaawa." Ang mga salitang iyon ay lalong nagpagalit kay Dimalanta. Itinulak niya si Nadia sa pader. "Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo to." Ikatlong kabanata, kapag ang pagmamahal ng anak ay naging galit. Inalalayan ni Nadia ang kanyang ina, na halos walang malay, papasok sa bahay. Samantala, umalis ang dalawang pulis habang nagbabantang babalikan nila ang motor sa gabing iyon. Unang beses bumuhos ang luha ni Nadia matapos ang insidente. Luhang hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit, pagkadismaya, at pakiramdam na wala siyang nagawa. "Inay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po kayo naprotektahan." Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, gumawa siya ng desisyon. Kinuhanan niya ng litrato ang sugat sa mukha ng kanyang ina, ang dumadaloy na dugo, at ang alaala ng sampal sa sarili niyang pisngi. Pagkatapos ay nagtipa siya ng mensahe sa isang tao. "Kuya Rico, kailangan ko ng tulong. Pakiusap, pumunta ka dito sa bahay ngayon. Emergency." Si Rico ay hindi niya kasintahan o kamag-anak. Siya ang presidente ng Supreme Student Government, YEDFI, sa kanilang paaralan at anak ng isang respetadong dating kapitan sa kanilang lugar. Ang relasyon nila ni Nadia ay bilang magkaibigan lamang sa organisasyon. Ngunit alam ni Nadia na ang boses ni Rico ay pinakikinggan ng marami. Sa labas, muling lumapit ang ilang kapitbahay. Isa sa kanila, si Mang Jose, ang nagsalita. "Nak, kailangan mong i-report yan. Sobra na ang ginawa niya. Matagal nang ganyan yang si Dimalanta." Yumuko si Nadia. "Natatakot po ako, baka gantihan kami." Sumagot si Mang Jose ng mga salitang lalong nagpatatag sa loob ni Nadia. Ang pananahimik ay isang pagpili. Pero kung lahat tayo ay mananahimik, mas lalong lalakas ang loob ng mga abusado. Ika-4 na kabanata, ang pagdating na nagpabago sa lahat. Hindi pa lumilipas ang isang oras, isang puting sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Mula sa loob, bumaba si Rico at ang kanyang ama, si Ginoong Armando, isang respetadong dating kapitan na kilala sa kanyang karunungan at impluensya. "Nadia, anong nangyari?" tanong ni Rico. Halatang nagulat siya nang makita ang pasa sa pisngi ng kaibigan. Agad na nilapitan ni Ginoong Armando si Aling Lorna at sinuri ang kalagayan nito. "Hindi pwedeng palampasin to. Dalhin muna natin siya sa health center. Pagkatapos, aayusin natin to sa tamang paraan." Tumango si Nadia. Kahit nanginginig ang kanyang puso, sa biyahe papuntang klinika, nagsalita si Ginoong Armando sa isang mabigat, ngunit nakakapagpakalmang boses. "Sa bansa natin, nak, marami pa ring mga taong nakakalimot sa kanilang tungkulin. Pero tandaan mo, marami pa ring matitino at makatarungan. Kailangan nating maniwala dyan." Hinawakan ni Nadia ang kamay ng kanyang ina. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang natitira na lamang ay determinasyon. Determinasyong panagutin ang opisyal na iyon. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanan, suporta ng komunidad, at tapang ng isang anak na nagmamahal sa kanyang ina. At sa gabing iyon, isang bagong kabanata ang nagsimula. Isang kabanata na gagawin ang isang ordinaryong estudyante na boses ng hustisya sa kanilang barangay. Isang kabanata na magpapatikim kay Staff Sergeant Dimalanta kung ano ang tunay na kahulugan ng takot. Ngunit hindi pa para sa araw na ito. Iyon ay bahagi na ng susunod na kwento.
Ikalimang kabanata, ang bakas ng sugat na naging ebidensya. Ang maliit na klinika sa kanilang distrito ay tahimik ng gabing iyon, pinapaliwanag lamang ng malamlam na ilaw ng fluorescent lamp. Nakahiga si Aling Lorna sa examining bed. Maputla ang kanyang mukha at may benda ang kanyang sentido. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng nurse na mayroon siyang mga pasa sa ulo at baywang dahil sa malakas na pagkakabagsak. Nakatayo si Nadia sa tabi ng higaan, hawak ang kamay ng ina. Nay, pasensya na po. Kasalanan ko po ang lahat. Dahan-dahang iminulat ni Aling Lorna ang kanyang mga mata at umiling. Nak, hindi mo kasalanan. Nagulat lang si inay. Yumuko si Nadia, pinipigilan ang mga luha. Samantala, sa isang sulok ng silid, kausap ni Ginoong Armando ang doktor. Dok, pakigawan niyo po ng kumpletong medical legal report. Para po ito sa opisyal na reklamo. Tumango ang doktor. Sige po. Ito po ay malinaw na kaso ng physical injuries. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Nadia. Pananakit. Isang salitang dati inaririnig lang niya sa balita, ngayon ay personal na niyang nararanasan. Ngunit ng gabing iyon, ang kanyang takot ay dahan-dahang naging lakas. Binuksan niya ang gallery ng kanyang cellphone, tinitigan ang mga litrato ng sugat ng kanyang ina at ang pasa sa sarili niyang pisngi. Bawat litrato ay parang maliit na apoy na nagsisindi sa kanyang determinasyon. Ika-6 na kabanata, ang emergency meeting sa bahay ni Ginoong Armando. Matapos maalagaan si Aling Lorna, lumipat sila sa bahay ni Ginoong Armando. Ang malaking bahay na iyon ay karaniwang puno ng tawanan ng pamilya, ngunit ng gabing iyon, mabigat ang atmosfera. Sa sala, nagtipon ang ilang mahahalagang tao sa barangay, ang mga kagawad, ang hepe ng mga tanod, 2 lider ng simbahan, at ilang kapitbahay na nakasaksi sa pangyayari. Si Ginoong Armando ang nagsimula ng usapan. Alam nating lahat kung sino si Dimalanta. Matagal na siyang gumagawa ng kalokohan sa ating lugar. Ngayon lang nagkaroon ng matibay na ebidensya at biktimang handang magsalita. Tumango ang isang kagawad. Marami na po kaming naririnig na reklamo, Kap. Pero takot ang mga tao. May mga koneksyon daw kasi si Dimalanta sa presinto. Tinitigan sila ni Ginoong Armando, matalim ngunit kalmado. Kaya nga hindi tayo pwedeng kumilos ng kanya-kanya. Kailangan nating magkaisa. Sama-sama tayong kikilos. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nadia. Nak, mabigat ang pinagdaanan mo. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang reklamong ito? Huminga ng malalim si Nadia at nagsalita sa isang matatag na boses. Sigurado po ako, sir. Nilapastangan ang nanay ko, sinaktan at ipinahiya. Kung mananahimik po ako, baka bukas ay may ibang ina na naman ang makaranas nito. Biglang tumahimik ang buong silid. Si Rico ay bahagyang umiti. Proud ako sa'yo, Nads. Kung lalaban ka, lahat kami nasa likod mo. Sunod-sunod na tumango ang ibang mga naroroon. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Nadia na hindi na siya nag-iisa. Ika-7 kabanata, si Dimalanta ay nagsimulang balisain. Samantala, sa isang karinderya malapit sa presinto, si Staff Sergeant Dimalanta ay hindi mapakali. Walang tigil ang kanyang paninigarilyo, nanginginig ang kanyang mga binti at paminsan-minsan ay nagmumura. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang batang kasama, si Patrolman Acosta. Sir, masyado po tayong nagpadalos-dalos kanina. Pwedeng mag-report yung bata. Manahimik ka, sigaw ni Dimalanta. Ngunit pagkatapos noon ay sinabunutan niya ang sariling buhok. Shit, ang daming nakakita sa barangay na iyon. Tama nga siya. Nang gabing iyon, ang video nakuha ng isang kapitbahay kung saan tinutulak ni Dimalanta si Aling Lorna ay nagsimula ng kumalat sa mga group chat ng barangay. Kahit hindi pa ito viral sa labas ng kanilang lugar, nagsisimula na ang pressure. At alam ni Dimalanta na kapag kasama na ang isang maimpluwensyang tao, tulad ni Ginoong Armando, malaking problema ito. Kapag nagkaisa ang barangay na yun, tapos ako, bulong niya sa sarili. Ika-8 kabanata, ang unang hakbang, ang opisyal na reklamo. Kinaumagahan, mamasa-masa pa ang hangin mula sa ulan ng nakaraang gabi. Nakatayo si Nadia sa harap ng police station, kasama si Rico, si Ginoong Armando, ilang opisyal ng barangay, at 2 abogadong kakilala ni Ginoong Armando.
Nang tumapak ang kanyang mga paa sa marmol na sahig ng presinto, kumabog ang kanyang dibdib. Ngunit natutunan niya sa kanyang ama, ang tapang ay hindi nangangahulugang walang takot. Ang tapang ay ang patuloy na pag-abante kahit natatakot. Kalma lang, Nads, andito kaming lahat, bulong ni Rico. Sa desk ng ISYG, umupo si Nadia at ibinigay ang kanyang kumpletong salaysay, ang kronolohiya, ang mga ebidensyang litrato, video, mediko-legal at listahan ng mga testigo. Ang pulis na tumanggap ng reklamo ay halatang maingat. Ang pangalan ni Dimalanta ay kilala na at hindi sa magandang reputasyon. Matapos ang lahat, sinabi ng pulis, "Salamat, Ineng. Aaksyonan namin agad ang prosesong ito. Tatawagin namin ang inirereklamo." Paglabas nila, pinagtinginan sila ng ilang pulis. May mga nakikisimpatya, may hindi komportable, at may mga nagkunwaring hindi sila nakikita. Ngunit, si Nadia ay naglakad ng tuwid. Pakiramdam niya ay nailatag na niya ang unang bato para sa isang pader ng katarungan. Ika-9 na kabanata, nang ang katotohanan ay umago sa media. Mabilis na kumalat ang balita ng kanilang pagrereklamo sa barangay. Hindi nagtagal, isang lokal na reporter ang nakarinig at dumating para humingi ng kumpirmasyon. Noong una ay nag-aalangan si Nadia na magsalita, ngunit hinikayat siya ni Ginoong Armando. "Hayaan mong malaman ng publiko. Hanggat katotohanan ang sinasabi mo, dapat kang maging matapang." Sa isang maikling panayam, sinabi ni Nadia, "Hindi lang po ito tungkol sa akin at sa nanay ko. Ito po ay para sa mga residente na matagal nang takot magsalita. Gusto ko pong makuha ng mga mabubuting pulis ang tiwala ng mamamayan, pero dapat pong managot ang mga opisyal na sumisira sa pangalan ng institusyon." Natahimik ang reporter. Ang kanyang mga salita ay matatag ngunit walang bahid ng puot. Kinabukasan, lumabas ang balita sa isang lokal na online news outlet. Agad na napuno ang mga group chat, Facebook, at usapan sa mga tindahan ng balitang iyon. Maging ang ilang dating biktima ni Dimalanta ay nagsimulang lumitaw at gustong tumestigo rin. Dahil dito, lalong nasiil si Dimalanta sa isang sulok. Ika-10 kabanata, si Dimalanta ay humarap sa sariling takot. Makalipas ang 2 araw, ipinatawag si Dimalanta ng kanyang superior para sa investigasyon. Pagpasok niya sa opisina ng Internal Affairs Service, halos maputla na ang kanyang mukha. "Dimalanta, maraming report na pumasok," sabi ng kanyang hepe nang walang paligoy-ligoy. Hindi lang mula sa pamilya ni Nadia, kundi mula sa 5 pang residente. Natigilan si Dimalanta. 5. Tumango ang kanyang hepe. At kumalat na rin ang video. Mahirap nang itanggi. Wala nang kayabangan sa katawan ni Dimalanta sa sandaling iyon. Ang natitira na lamang ay takot. "Sir, kaya ko pong ipaliwanag. Simple lang ang patakaran, Dimalanta. Kung nagkamali ka, kailangan mong managot. Nasa ilalim tayo ng batas." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dimalanta ang ginagawa niya sa mga sibilyan sa loob ng maraming taon. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ika-11 kabanata, ang paghingi ng tawad na hindi madali. Nang hapong iyon, sa bahay ni Ginoong Armando, nagkakatipon ang pamilya ni Nadia. Medyo bumubuti na ang kalagayan ni Aling Lorna. Bagamat mabagal pa rin ang kanyang paglakad, biglang may humintong motorsiklo sa harap ng bahay. Dumating si Dimalanta. Hindi siya nakauniporme, maputla ang kanyang mukha, at maitim ang ilalim ng mga mata dahil sa kulang sa tulog. Sa tabi niya ay may 2 miyembro ng VIH. Naglabasan ang mga kapitbahay, nanonood mula sa malayo. Lumakad si Dimalanta, yumuko, isang bagay na hindi pa nakikita ng mga residente kailanman. Ako po ay naparito para humingi ng tawad," nanginginig ang kanyang boses. "Nagkamali po ako ng malaki." Hindi sumagot si Nadia. Tumingin si Dimalanta kay Aling Lorna. "Aling Lorna, patawarin niyo po sana ako. Nangangako po ako na tatanggapin ko ang anumang parusa. Patawarin niyo lang po ako." Huminga ng malalim si Aling Lorna. "Pinapatawad kita bilang tao, pero kailangan pa ring umandar ang batas. Para na rin yan sa ikabubuti mo." Lalo pang yumuko si Dimalanta, halos maiyak na. At sa sandaling iyon, isang mahalagang sandali ang naganap.
Nagsalita si Nadia sa isang mahina, ngunit matatag na boses, "Sir, ang gusto ko po ay hindi paghihiganti. Ang gusto ko po ay katarungan para wala nang ibang taong makaranas ng nangyari sa amin." Dahan-dahang tumango si Dimalanta. "Naiintindihan ko." Dinala na siya ng mga taga-IAS para sa susunod na proseso. Tahimik na pinanood ito ng mga residente. Ngunit, sa kanilang mga puso, may isang bagay na malinaw. Ang katapangan ng isang estudyante ay nagpabago sa kanilang buong barangay. 12 kabanata, pagtatapos na may kulturang Pilipino. Makalipas ang ilang linggo, umusad ang proseso ng batas. Si Dimalanta ay nahatulan ng suspension at demotion at kinailangang sumailalim sa retraining. Ang ibang residente na dati takot, ngayon ay nagsimula ng maglakas loob na magsalita. Ang barangay ay naramdamang mas ligtas. Isang hapon, isang maliit na salo-salo ang idinaos sa bahay ni Ginoong Armando bilang pasasalamat ng mga residente kina Aling Lorna at Nadia. May handang pansit, may panalangin, at may mainit na pakiramdam ng pagkakaisa na tatak Pilipino. Nang magsalita si Aling Lorna, sinabi niya, "Maraming salamat po sa suporta ninyong lahat. Kung wala po kayo, hindi po namin kakayanin ni Nadia ito." Dagdag ni Nadia, "Hindi po tayo nanalo laban sa pulisya. Nanalo po tayo laban sa kawalang katarungan." Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Rico kay Nadia. "Ang galing mo, Nads. Hindi ka lang matalinong estudyante. Isa kang inspirasyon." Mahiyaing humiti si Nadia. "Mahal ko lang po ang nanay ko." Nang gabing iyon, nakaupo si Nadia sa kanilang terasa, nakatingin sa maaliwalas na kalangitan. Ngayon ay alam na niya ang isang bagay, minsan, hindi mo pinipiling maging bayani. Minsan, ang sitwasyon ang pumipilit sa iyo na maging isa. At tinanggap niya iyon ng buong puso. 13 kabanata, ang bagong simula matapos ang unos. Lumipas pa ang ilang linggo mula nang pumutok ang kaso. Ang Barangay Santolan, na dati maingay sa tsismis at tawanan, ay naging mas maayos. Ang Tanod Outpost, na dati tambayan ng mga kung sino-sino, ngayon ay pinupuno na ng mga kabataang tunay na nagbabantay ng seguridad. Madalas batiin ng mga residente si Aling Lorna tuwing umaga sa kanyang pagbubukas ng tindahan. "Aling Lorna, ingat po kayo. Kung kailangan nyo ng tulong, tawagin nyo lang kami. Salamat sa tapang ng anak nyo, mas payapa na ang lugar natin." Humingiti lang si Aling Lorna. Sa likod ng kanyang ngiti, mayroon pa ring kirot. Ang pisikal na sugat ay naghilom na, ngunit ang sugat sa kanyang kalooban, ang pagiging hinamak, tinulak, at minamaliit, ay paminsan-minsan pa ring bumabalik sa gabi. Ngunit, nagpapasalamat siya. Hindi niya inakala na ang kanyang anak, ang tahimik na mahilig magbasa ng libro, ay kayang tumayo laban sa isang pulis. 14 na kabanata, si Nadia at ang pagbabago sa kanyang sarili. Bumalik na si Nadia sa paaralan, ngunit ang unang araw niya ay kakaiba. Maraming estudyante ang tumitingin sa kanya na may iba't ibang ekspresyon. Paghanga, pagtataka, at maging takot. Niyakap siya ng ilang kaibigang babae. "Nads, ang astig mo." "Grabe, kung ako yun, iyak lang ako ng iyak." Ngunit, mayroon ding mga bulong-bulungan. "Kaya pala parang suplada. Matapang pala. Bakit kasi pulis pa ang kinalaban?" Narinig ni Nadia ang lahat. Ngunit yumuko lang siya at nagpatuloy sa paglakad. Para sa kanya, ang masasamang komento ay hindi mas mapanganib kaysa sa pananahimik sa harap ng kasamaan. Sa oras ng recess, nilapitan siya ni Rico sa hardin ng paaralan. "Nads, okay ka lang?" "Medyo. Nakakapagod lang ang atensyon ng lahat." Ngumiti si Rico. "Normal yan. Malaking bagay ang ginawa mo." Huminga ng malalim si Nadia. "Gusto ko lang bumalik sa normal." "Ikaw pa rin naman si Nadia," sagot ni Rico. "Pero ngayon, isa ka ng mas malakas na Nadia." Tumingin si Nadia sa kanya. At sa hindi malamang dahilan, ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na kumot sa isang maulang araw. 15 kabanata, ang anino ng nakaraan ni Dimalanta. Sumailalim si Dimalanta sa mahigpit na disciplinary action at counseling. Marami ang hindi nakakaalam na sa likod ng kanyang magaspang na ugali ay may madilim na nakaraan.
Ang kanyang ama ay isang siga sa kanilang lugar at lumaki si Dimalanta sa isang marahas na kapaligiran. Sa kanyang paglaki, inakala niyang ang dahas ang tanging lengguwahe para mapasunod ang mga tao. Ngunit matapos ang kasong ito, gabi-gabi niyang nakikita ang mukha ni Aling Lorna na bumabagsak, ang mukha ni Nadia na kanyang sinampal, at ang mga tingin ng pagkadismaya ng buong barangay. Sa isang counseling session, sinabi ng police psychologist, Dimalanta, galit ka sa maraming bagay, pero mali ang pinagbuntunan mo. Sa unang pagkakataon, umamin si Dimalanta, nagsisisi po ako. Tumango ang psychologist. Ang pagsisisi ang simula ng pagbabago. Ika-20 kabanata, ang buhay ay muling nagsisimula. Lumipas ang ilang buwan. Tuluyan nang gumaling si Aling Lorna at lalong lumakas ang kanyang munting negosyo dahil maraming residente ang gustong sumuporta. Si Nadia ay naging aktibo sa TESI. Madalas na siyang maimbitahan sa ibang paaralan bilang tagapagsalita tungkol sa anti-bullying at ang kahalagahan ng pagiging matapang. Naging malapit silang magkaibigan ni Rico at madalas silang tuksuhin ng kanilang mga kasama. Bagay kayo, isang aktivistang lider at isang matapang na dalaga. Isang araw, nagdaos ang barangay ng isang malaking pagtitipon para formal na ilunsad ang kanilang bagong Barangay Peace and Order Council. Hinilingang magbigay ng mensahe si Nadia. Tumayo siya sa harap ng mikropono, bahagyang nanginginig ang kamay. Matapos huminga ng malalim, nagsalita siya, dati po, akala ko ang tapang ay tungkol sa paglaban sa manlakas. Pero ang tunay na tapang pala ay tungkol sa pagprotekta sa mga taong mahal natin. At kapag ginawa natin ito ng tapat, darating ang tulong mula sa iba. Salamat po sa pagsama sa amin. Hindi po ito tagumpay ko, ito po ay tagumpay ng buong Barangay Santolan. Umugong ang palakpakan at napuno ng galak ang hangin. Ngumiti si Aling Lorna ng may pagmamalaki. Tinitigan ni Rico si Nadia ng may paghanga. At sa isang malayong lugar, marahil ay narinig ni Dimalanta ang balita at tumingala sa langit habang nangangakong magiging isang bagong tao. Ang pakikibaka ni Nadia ay hindi lang tungkol sa paglaban sa isang abusadong opisyal. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tapang, paghilom ng mga sugat, at pagsindi ng pag-asa. Dahil sa kulturang Pilipino, ang pinakamalakas na katarungan